Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi ni House Majority Leader Sandro Marcos kay Saldico, umuwi ka na. Ay, kabayan, umuwi ka na daw. Sabi ni Sandro Marcos, inasa Amerika po si ako Bicol Party List Congressman Saldico. Ay, bigay ko muna sa inyo yung panawagan ni Sandro Marcos po. Umuwi ka na. Sandro Marcos tells Saldico to come home. Answer severe allegations. Kailangan daw sagutin. Tama naman po si Sandro. Kailangan ipaliwanag talaga ni Saldico itong mga aligasyon ng insertions. Kasi siya po yung tinuturo. At doon sa presentation po, sa investigasyon sa Senado, lahat pangalan niya doon yung lumitaw. Kaya lang sabi, si Saldico po, before pa ng SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na nagsabi na maya naman kayo. O nahiya na po yung mga inaakusa, tulad po ni Speaker Martin na isinabit, nag-resign na. So, ayos na. At ready siya to face the music. Yan po ang tunay na lalaki. Hindi takot mga kababayan na harapin yung mga akusasyon. Ayan din ang challenge ngayon kay Saldico ng mismong anak ng presidente. Kailangan niyang ipaliwanag kasi masyadong severe yung mga aligasyon. Ayan, kailangan daw bumalik si Saldico to face the music. Di pwede rito yung iwas pusit tapos archive. Di ba po? Yan nga sabi nga natin mga kababayan. Si Martin Romualdez nag-resign. Galit pa rin yung mga DDS po. Nag-resign na nga po. Galit pa kayo. Willing siya na harapin yung investigasyon. Tapos po si Sara ayaw mag-resign. Allergic sa accountability. Masaya kayo. Hindi natin maintindihan yung utak ng mga tao ngayon. Bakit kayo nagagalit sa nag-resign? Tapos handa na harapin yung accountability. Tapos masaya kayo doon sa ayaw mag-resign. Na-impeach na ayaw pa rin mag-resign. Allergic sa accountability pero happy kayo. Gusto ko happy ka. O diba? O tingnan ninyo ang ginagawa ni Sandro Marcos. Wala siyang gustong konsintihin. Kahit yung speech niya kanina, nung bagong speaker, walang sasantuhin po. No rank, no ally. Walang kasama sa opisina para maibalik yung tiwala ng ating mga mamamayang Filipino sa Kongreso. Yun ang sabi ng bagong speaker. O ngayon, balikan natin itong si Sandro Marcos sa kanyang panawagan. Actually, si Sandro Marcos po, yun ang nag-declare na vacant po yung Committee on Appropriations. Siya yung nagmotion. So makikita ninyo na hindi kinukonsinti po ng ating administrasyon ang mga perceived wrongdoings. At kung wala talaga na itinatago si Saldico, di kayang-kaya ni Saldico i-depensa yung kanyang sarili. Di ba? Yes, sabi ni Sandro dito, I'll be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. Sabi po ni Sandro Marcos kanina. Ko was the chairman of the Committee on Appropriations in previous 19th Congress. The national budget during the final year of the 19th Congress, the 6.3 trillion pesos 2025 General Appropriations Act was allegedly rife with insertions. At dito mga kababayan sa aligasyon na to ng insertions, kasama dito sa isinasabit si Chis Escudero. Ayan bang balita Direktang inakusahan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno, sina ako Bicol Party List Representative Saldico at dating Senate President Chis Escudero bilang mga nasa likod ng mga umano'y insertions sa 2025 national budget.
Sa panayam ng ANC kanina, ibinahagi ni Pono na ang pagbibitiw ni House Speaker Martin Romualdez ay para harapin ang mga kontrobersyang ibinabato sa kanya, kabilang na ang singit sa budget. Actually, I think the reason for his stepping aside is precisely he wants to address and face all this. I'm not painting anyone as a victim here. I was just addressing that issue in terms of propaganda. When he is attacked, he does not always answer. So that is why he gets blamed for some things that are really not his fault. As to the things that are his fault, I guess, that is why he is stepping aside now and not just going on leave so that he can face it. I think it's good, sabi po ni Pono. So hindi po tumatakbo sa accountability si Martin Romualdez. Nag-resign siya para walang impluensya. So dapat masaya na kayo. Di ba? O si Sandro Marcos, nanawagan sa dati niyang kaalyansa, si Saldico, ako Bicol Party List, na umuwi kasi severe niya, malala itong mga aligasyon laban sa'yo dito sa issue ng insertions. Kailangan sagutin mo to. O di ba? Ano pa reklamo ninyo? Marcos resign pa rin? O ito yung interview kanina ng mainstream media kay Sandro Marcos. Pakinggan natin. I'm gonna be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. Will you force him to come home? I don't know if that is something you can do as a body, but again, I think he should come home and face allegations against him. Sir, if not, They're too severe and it's dragging the house in the mud. if not, would that be enough for him to face the ethics committee? It might be, yes. I mean, there's a precedent for it kung Arnie Teves did the same. Yan, asked if the House of Representatives can force ko to report back to work. Sabi po ni Sandro Marcos, I do not know if that is something we can do as a body. But again, I think he should come home and face the allegations against him. It's too severe in dragging the house in the mud. Sabi po ng presidential son, mincing no words. Marcos further noted that ethics complaint could be pursued against Ko if he refuses to return home. So pwede siyang filean mga kababayan ng ethics complaint pag alimbawa hindi siya bumalik mga kababayan dito sa ating bansa. Pero narinig ko sa mga interviews yung kaalyado niya ni Saldico mga kababayan na in due time, sabi daw ni Saldico, babalik siya. Siguro matapos ng kanyang check-up doon sa Amerika, babalik si Saldico. So hintayin natin kung totoo yung sinasabi po ni Saldico na handa niyang harapin itong mga aligasyon laban sa kanya. Sabi ng mga nag-react dito, kunwari, hindi alam ang pagnanakaw ni Saldico, sila naman yung magkagrupo. Kaya nga pinapauwi para matanong, di ba? Maimbestiga. At tandaan natin po, mga kababayan, si Sandro Marcos yung nagmosyon para tanggalin si Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriation. Siya yung nagmosyon na ay declare niya the position as chairman ng Committee on Appropriation vacant. Hindi ninyo yun napanood. Ayan po, panoorin ninyo. Malinaw. Session resumed. Mr. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Ulitin natin. Mr. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Di ba? At pumalit sa kanya yung vice chairperson, si Kimbo. Yan ang history niya, mga kababayan. So in other words, hindi kinukonsinti po
mismo ng speaker at sa kanyang majority leader, si Sandro Marcos. Siya pa yung nagmotion kasi inaakusa nga po. O ngayon, may panawagan si Sandro kay Saldico umuwi para harapin yung mga aligasyon, sagutin niya. May nakita kayong pagkonsinte. Ngayon, sinasabi pati si Martin Romualdez, nag-resign na rin si Martin para walang impluensya. Dapat masaya na kayo. O ngayon, si Kiko Barsaga, si Congressmio, kaupo pa lang ni Speaker Boji D, binanata na kaagad. Romualdez Jr. daw si Speaker Boji D. Romualdez Jr. Ang gusto niya kasi, siya yung maging speaker. Sabi nga ng iba, hilaw. Hindi lang hilaw. Medyo nahanginan siguro yung iba yung galawan. Siging meow meow meow. Parang nahanginan po. Ang kasundo niya si Sarah. Kasi parehas yung Alam na ninyo mga kababayan, yung boto niya, isa-dalawa yung sabi niya. May nakumbinsi na daw siya. Alam ninyo kung sino yung nakumbinsi niya na maging speaker siya? O ito, si Paulo Marcoleta. I would have voted for Kiko Barsaga, sabi ni Marcoleta. Hindi po nakapagtataka, magkakauri Di ba? Kaya ito mga reactions po ng mga netizens. So, kayo na lang ang magbasa. Sabi ni Jane Milalios Taliba, sayang naman ang tax namin sa inyo. Pagod na kaming mga taxpayers. Sabi ni Marcelino Ligaya Pega, pari yung ni Duterte, pari yung may saltik. Sabi ni, hindi mabasa, Korean, kasi nga, birds of the same feather flock together. Sabi ni Nictory, may saya dyan. Sabi ni Troy Reyes, ang dalawang may saltik, yung isa mana sa tatay niya, senador. Ang new generation kong na manghahasik ng lagim sa sangkatauhan. Sabi ni Cecil Tabaran, talaga nga naman, isang takbo ng utak, illusion nyo lang yan, mga kamote. Bakit ba naglabasan ng ganitong uri ng mga... Bakit binoto to ng kanilang mga kababayan? Di ba? Anyway, pagpasensya na lang po natin.